Hello, good morning. Ako po ito ulit. May kwento na naman ako sa inyo tungkol sa buhay ko. About ito sa aso ko, ang pangalan ay Milo. Pero bago ko siya ikwento sa inyo, papaliguan ko muna siya. So, ayun. Manood muna kayo sa video namin habang pinapaliguan siya. Let's go! Dito po guys, makikita nyo po na pinapaliguan ko na po ang aking alaga na si Milo. At ang kwento po sa alaga ko na si Milo ay galing po siya sa kapatid ko na binigay sa amin noong February pa po. May lahi po siyang Labrador. Mga 9 months na po siya sa amin. So yun, inalagaan po namin siya bilang anak-anak na rin po yun. Kasama yung girlfriend ko po, pinalaki po namin siya. Yun ang pinapakain po namin sa kanya, yung mga normal na pagkain po ng mga aso. Pero minsan pinapakain namin siya ng kanin yun kapag wala na po kaming budget. Pero mas marami po talaga siyang stock ng pagkain po ng aso. So yung pinapaliguan ko po siya dyan gamit po yung bar. Kung questionin niyo po bakit bar, kasi wala po kaming pang budget para sa tamang sabon niya po at shampoo. Tsaka makikita nyo dyan, napaka-bilis ko magsabon kasi naka-timeslap nga ako, diba? Sorry. Yan. Dyan po. Patagal na rin po sa amin yung si Milo. Yung unang kuha namin sa kanya, para lang siya kasi laki ng bote ng gin. Sorry, nabanggit. Yan. Kasi laki lang siya ng ganun. Pero araw-araw napapansin namin lumalaki siya ng lumalaki. Lalo na pag pinapakain namin siya ng kanin. Siguro ganun talaga pag kumakain ng kanin, lumalaki na lumalaki. Parang ako lang. Tingnan mo. Ang laki ko din. Yan, makikita nyo yun guys, paalis-alis ako dyan gawa ng nag-iigib po ako ng tubig dyan sa tapat ng bahay namin. Tsaka yun, balde po yung binubuhos ko kasi walang tabo. Yun, ginagamit din po kasi yung tabo sa amin. Tapos yun, medyo alanganin ako sa daanan, gawa ng daanan po kasi ng mga sasakyan yung pinapaliguan niya. Gawa ng hindi po siya pwede sa CR namin, gawa ng may mga garapata din po siya. Pero yung garapata niya po, binilang ko po siya ng powder, yung para sa manok ba yun, yung powder. Yun, papakita ko na lang sa inyo kapag may time. Tsaka pag nasingit natin kung ano yung pinapakain ko sa kanyang powder na yung pantanggal ng mga garapata. Effective yun guys. Kasi yung una, sobrang dami niyang kuto talaga. Garapata, ang lalaki, sobra talaga. Pero nung ang dami namin sinubukan, umorder ako sa TikTok, bumili ako ng ganto. Lahat sinubukan namin para mawala. Dapat nga isusurrender na siya sa barangay namin. Kaso, sabi ko, wag, gawa nga ng, syempre, napalapit na sa akin at saka, ayoko talaga, gusto ko makagawa ng solusyon para mawala yung niya. Tapos yun, nagtatanong kasi ako sa mga nakakatanda ko anong pwede. Tapos may nagsuggest sa akin yun yung pang pang manok daw, yung powder na pang tanggal din sa mga manok, na mga garapata din. Kasi ginawa ko yun, di bumila ako nun. Mura lang naman siya guys, sinubukan ko muna ng isa. Tapos yung mga 4 na araw, effective. Nagsilaglagan talaga mga garapata. Pag pinapaliguan ko siya, ay naku, nakikita ko talaga nalalaglag, kaya naubos talaga yung mga garapata niya. As in, tuwa ko nun. Tapos yun, masigla na siya, nakakaharot na siya. Kasi dati yung marami pa siyang garapata, hindi siya nakakapagharot. Yan, makikita niyo po dyan guys, yung yung higaan niya, kung gaano karumi. Yan, dyan po siya nakatira, gawa ng wala pa kaming budget para sa kulungan niya. Makikita nyo dito guys, sa siniset ko yung camera ko para sa paglilinis sa higaan ng aking aso. So yun, tinatanggal ko muna yung mga dapat tanggalin. Sorry kung hindi masyado kita yung ginagawa ko dyan kasi hindi ko rin kasi nakikita yung kung saan nakatutok yung camera ko. Basta ang alam ko lang ay nakikita ko sa camera ko pero di kuwang-kuwa talaga lahat. Pero at least nakikita nyo kung paano ko ginagawa. So ayun, sa oras na mga yan, naglilinis ako. Yung mga kinakain niya kasi ay nalalaglag sa higaan niya. Kaya ang ginagawa ko, winawalis ko yung higaan niya. Tapos winawalisan ko yung mga dingding, pati dingding niya wawalisan ko, gawa nga ng mga garapata niya is kumakapit sa dingding din. So mamaya makikita nyo kung paano ko lilinisin yan. Let's go! Ayun, makikita nyo nandyan yung aso kong si Milo kasi nakawala siya sa tali niya kung saan siya piniliguan. Kasi napakakulit talaga ng aso na ito, napaka-hyper niya, lalo na pag na-fresh siya, pag nakaligo siya. Ayun ako, parang ang gaan ng pakiramdam kasi parang tao lang din yan diba? Parang tao lang din yan. Kaya kapag nakaligo tayo, diba, medyo magaan din yung pakiramdam natin. Ganun din yan sila.
Kaya medyo hyper na naman siya, makulit. Yan. Pero sweet yan yung alaga ko na yan. Kaya wala namang problema. Tapos yung binalik ko siya dun sa kung saan siya nakatali. Tapos bumalik ulit ako para linisin ulit yung higaan niya para matapos na agad. So marami pa kasi dapat gawin dyan. So ayun, kumuha na ako ng tubig niyan. Tapos bubuhusan ko siya muna ng malinis sa tubig mula sa dingding hanggang sa may higaan ng aking aso. Tapos yun, wawalisan ko siya para matanggal talaga yung mga alikabok, mga garapata, mga dumi talaga pati sa dingding. Nilinisan ko yan para secured talaga na malinis talaga. Yan, makikita nyo dyan na winawalis ko siya hanggang bumaba yung tubig. Walis-walis lang muna ako dyan yung time na yan kasi para matanggal talaga yung mga dumi. Tapos sunod, ang ginawa ko, binuhusan ko siya ng tubig na may sabon. Yan, pati dingding niya, winilisan ko, kiniskis ko talaga para matanggal yung lansa ng mga garapata, pati yung mga kinakain niya, matanggal yung amoy para hindi na rin mabaho yung pagsingaw sa bahay. Yun, nililinis ko rin yung pati yung higaan niya kasi para pati siya mga amoy na mabango din. So yun, walis-walis na ako dyan, tamang walis lang din ako dyan para matanggal talaga, secure talaga para yung aso ko happy na siya, di na siya sad. Yes. Yun, pagtapos ko siya sabunan, binuhusan ko na rin siya na malinis sa tubig simula sa dingding hanggang pa baba ng sahig para dire-diretso yung agos ng tubig. Tapos yun, wawalisan ko siya ng wawalisan ulit para mawala talaga yung mga sabon na natira. Yun, sige, walis lang ako dyan. Tapos nililipat ko yung mga gamit sa gilid ng mga nalinisan ko na para yung tubig na dumawalisan sa sahig, mawalisan ko ng maayos para hindi ma-stuck dun sa baba ng tubig. Yan, makikita nyo dito na binabalik ko na yung mga gagamitin ng aso ko para sa kanyang tahanan. Yan, makikita nyo dyan guys na pakonti-konti kong binabalik yung basahan, yung mga kahoy, yung mga dingding niya, ganun. Makikita nyo yun guys kung ano yung tsura talaga ng higaan ng aking aso. Okay naman siya para sa akin kasi safety naman siya dyan. May mga pader-pader pa naman siya dyan. Pero gusto ko talaga siya mabilhan ng kulungan niya talaga. Yung para sa kanya talaga. Yan. Kaso wala pa kaming budget. Yun, kahit gusto mo namin pag-ipunan na kumakasya lang talaga yung kita namin para sa pang-araw-araw. Yun guys. Ayun, tapos ko na gawin yung tahanan ng aking aso. So yun, kinuha ko na siya sa pagkakatali niya para ilagay dun sa tamang tahanan niya. Ayan, nakabalik na siya dun sa higaan niya. Yan yung pinakahigaan niya talaga. Kahit naarawan, okay naman kasi mas magandang inaarawan siya kahit paano. Hindi siya laging nagtatago sa dilim. Yun, makikita niyo siya dyan, napakakulit, diba? Silip na silip sa bintana. Yan. Diyan sa bintana yun kasi, dyan kasi yung lamesa namin. So makikita niyo sumilip ako dyan. Okay din kayo. Ito na ang finished product ng pagkakalinis sa kwarto niya. Ayan, hyper na naman siya. Pag naligo na siya, fresh. Ayan. Kaya ganyan pa yung kulungan niya kasi wala pa kaming budget pang kulungan niya. Ayan guys, binalang ko siya dyan ng busal sa TikTok. Mura lang din yan sa TikTok. And hanggang dito na lang tayo. Goodbye!